Hello guys, dito na naman tayo sa Maritesan Time. Okay, Maritesan Time para sa tunay na buhay. So, salamat sa 9 days na ngayon. So, isang araw na lang, darating na sila kung sila ay 10 days. So, doon pala sa nag-comment sa aking hair na aking friend, magsuklay daw ako, ay talagang ganyan yung buhok. Kasama sa content. Yan. Tingnan yung buhok ko. Kinky siya na curly. So, ganyan. Pagbasa, ganyan. Pero pag siya ay nasuklay, dry na siya, naku, hindi niya maintindihan kung saan patungo. Left or right ba? Yan, ganyan. So, salamat. Yan, oo. Kasama na yan sa content. Tapos, yun, salamat dahil natapos na din yung ating trabaho. Natapos ko na din kagabi yung aking 20 menus, breakfast, at saka yung dinner. So, salamat sa yung knowledge at kung may tatanggalin siya, ditanggalin niya na lang yung ibang menu kung ayaw niya, kung gusto niya palitan ng ibang menu. So, ang isa pa, natapos ko na din, pag dumating, saka ko na lang siya ibibigay sa kanya. Naka-soft copy naman siya, kung gusto niya i-email ko sa kanya or anong gusto niya. So, ang isa pa, ano pa, ang final retouch na lang para matapos na yung trabaho. So, kailangan yung mga damit naka-file na para hindi na sila maghingi-hingi yung mga pinalansya dito ng kasama ko. Na-file ko na, nasabit ko na. Yun. So, tumawag sila kagabi, tapos sabi niya, Neri, sabi niya, ba't ang kwarto namin ay parang nagkakaiba? Sabi ko, nako, pagdating nyo dito, iniba ko na yung style ng kwarto nyo. Sabi ko, dahil sabi ko para maging maayos. So, wala naman silang choices kasi ako na ang nag-choice sa sarili. Wala na, kumbaga, sabi nila sa akin, siya salamat at parang maganda naman nga. Sabi ko, oo, parang pagpasok mo pa lang ay parang hindi organized, parang naguguluhan ako, sumasakit yung ulo ko. Parang naglilinis ka pero hindi naman talaga yung gusto mong malinis, organized na kwarto, parang basta gusto ko kasi parang pagpasok mo maaliwalas, maayos, kahit nagkanda gulo-gulo, basta pag nalinis mo na maayos na yung tingin, parang napakaganda gumising sa umaga. So sabi niya salamat, hindi naman sila nagkumontra na. Tapos sabi ko, sabi niya, siya, sige, thank you very much. Sabi ko, na-appreciate naman nila yung ang ginawa ko. Pero wala yung pahintulot sa kanila, ha. Tapos isa pa, bukas, kung darating sila, hindi ko maintindihan kung darating sila sa umaga, sa gabi, basta ready na. At ang ating Maritesan Time, dito na lang magtatapos. Pero, kukwento ko pa rin sa inyo, may idea ako na sabi ko, yung real life naman story ng mga nakakasalamuha kong mga OFW na mga Pilipino na once na magkita-kita kami sa mall, sa CR, na magchika-chika at saka yung kamusta ka, alam mo naman kasi ang mga OFW dito sa ibang bansa, pag nakakita ng Pilipino ay talagang parang magkakapatid. Pero wag ka, pagkatapos ng wag ka ay talagang kahit malayo, ay talagang paypay, magaling, parang matagal nang nagkakilala. Uy, kabayan, kamusta ka na? O ganyan, ganyan. Tapos, yung mga kwento nila, yun, doon mo makaka-pick up ka ng kwento na magagamit mo siya sa buhay mo, sa araw-araw, mahugutan mo siya ng leksyon or aral. So, yun yung tandaan natin. Yung mga hindi maganda, wag nating kunin, pero yung mga magaganda na magagamit natin, yun ang ating i-pick up. So, hanggang dito na lang ulit at talagang ako'y wala pang nagagawa. Kasi nga, pinag-anahan ko ang aking menu sa araw na ito. Para sabi ko, once na dumating siya, ready na yung aking trabaho na inatang sa akin. So, salamat guys. Salamat sa 10 days yung pagsasama sa akin. At looking forward sa sunod pang mga araw sa mga kwento ng buhay bilang isang OFW. God bless everyone. At saka be good to others talaga.
kahit ano pa yung mangyayari, ito ay maging mabait tayo sa ating kapwa. Hindi dahil naghihingi tayo ng tawag dito, ng kapalit. Pero dahil humihingi tayo ng biyaya sa Panginoon, yun natin ang ating titignan. Ano, yung hindi yung kapalit, kundi yung ginawa natin ito dahil meron tayong Panginoon na nag-uutos sa atin na be good to others. So, laging yun ang hashtag ko, be good to others. Kahit yung iba ay hindi good sa'yo, pero talagang ikaw ay gumawa ng kabutihan. Kasi hindi mo naman ito ginagawa dahil sa tao, kundi ginagawa mo ito dahil yun ang sabi ng Panginoon sa'yo. So, bahala na ang Diyos sa'yo magbigay ng blessings. So, doon sa tao na hindi ko nababanggitin, na talagang nagbibigay ng blessings, mga na magbibigay pa ng blessings sa kapwa. Salamat at talagang bahala na ang Panginoon sa iyo magbigay ng return at saka sa inyong mag-asawa na nagbibigay talaga ng oportunidad. So, salamat at kayo ang pinadala para magkaroon ng daan sa inyong kapwa, sa inyong kamag-anak, sa inyong kung sino man na talagang maibigyan nyo ng inyong ma-share yung blessing. So, thank you very much at saka God bless you and sana ang pagpapala ng Panginoon ay talagang ibuhos sa inyong pamilya. So, thank you very much at saka kung sino dyan yung mga i-message nyo, mga prayer request nyo, talagang panalangin ay talagang napaka matibay. So, meron po diyan yung mga prayer request na kung gusto nyo po ipanalangin, ipagdasal, yun. Kung sino gusto yung mga Bible verses na nagpapatibay, yun, meron po tayo ngayon dito ng mga Bible verses na nagpapatibay. Kung sa sunod na araw o bukas, magsisimula na tayo ng Bible verses para doon sa ating tawag dito, bago magmaritesan time or mag-real sismo, real talk, meron na tayong babasahin para sa mga mami diyan na talagang nanghihinaan ng loob. So, hindi ako yung nagmamalinis, dahil syempre, bago ako dumating dito, katakot-takot na mga problema ang dumating sa buhay. Pero tingnan nyo, tumatayo pa rin dahil, yun nga, pag hindi ka tumayo na ikaw ay may Kristo sa puso, ibig sabihin, hindi mo pinaniniwalaan na ikaw ay may Diyos. So, ibig sabihin, ang iyong Diyos na sinasampalatayanan ay ikaw ay nagkakasala dahil hindi mo siya pinaniniwalaan. So, kailangan po nating maniwala na mayroon tayong Panginoon kaya hindi tayo matatakot. Anumang unos na dumating sa ating buhay, sadyang ganyan tayo, hihubugin tayo ng Panginoon kung saan man tayo naroroon ngayon. So, huwag kayong mag-alala at ang Panginoon ay mayroong dahilan kung bakit dumating yung punto na yun. So, salamat sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang tawag dito, ang papuri. Okay? So, thank you very much guys for listening. Thank you very much at saka bye-bye. Magsisimula na ako ng trabaho ko. Okay?